Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang pinakaunang naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan. Kaloob sa lupa kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagkabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahagnawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tupig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo, sa lugar na dakong banal. Ika'y rooy mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kay kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat akong kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narating niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan.
Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulanan, ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Limungan siya. Pagkasabi nito ay nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo?" Akala ni Maria siyang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo pong kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro, "huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena pumunta sa mga lagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakalaking karangalan at pribilehiyo ang napunta kay Maria Magdalena nung magpakita si Jesus na muling nabuhay sa kanya. At malabang, maging mga alagad ng panahon iyon, mga tao nakakakilala sa kanya ay isiping parang hindi siya karapat-dapat. Isiping hindi siya karapat-dapat. Sa banal na kasulatan, batay na rin po sa tala ng buhay ni Maria Magdalena, madalas ay napapagkamala natin siya na siya yung babaeng nakikiapid. O dili kaya ay isang prostitute. Pero walang batayan ito sa banal na kasulatan. Isa pang madalas ay inaakala natin tungkol sa kanya ay siya yung babaeng umiiyak at pinunasan ng luha at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paang nabasa ng kanyang luha nung ito ay umiiyak. Hindi pa rin tayo sigurado sa ganyang bagay kung siya nga ba yung Maria o yung babae nung umiiyak sa paanan ni Jesus at patapos itong mabasa ay pinunasan ng kanyang buhok. Pero silang sigurado natin batay sa tala ng ating inang simbahan o sa tala ng banal na kasulatan tungkol sa katauhan ni Maria. At ano iyon? Sa kanya pinalayas ang 7 demonyo. Sa kanya pinalayas ang 7 demonyo. Nangangahulugang ang buhay ni Maria ay pinaghaharian ng kasalanan. Pero siya'y pinalaya hindi lamang sa pagiging alipin ng demonyo, kundi sa kanyang kasalanan. Kung kaya't mula noon ay naging masugid na siyang tagasunod ng ating Panginoon. Tumutulong sa ministeryo ni Jesus at ng kanyang mga apostol, kung kaya't siya ay tinuturing na banal o santa ng ating inang simbahan. Pero sa pagkakataong ito, sa ating pong pagninilay, dalawang bagay ang nais ko pang pagtuunan natin ng pansin, batay na rin dun sa tala ng ating ebanghelyo
tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nung makita ni Maria Magdalena si Jesus, at ang tanging naging tugon sa kanya ni Jesus ay, Maria, huwag mo akong hawakan. Maria, huwag mo akong hawakan. Anong nais paiwatig dito sa atin ng Panginoon? Na yung kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Una, kung titignan po natin niya ang background ng buhay ni Maria Magdalena, siya ay makasalanan. Pero bagamat siya ay makasalanan, sa kanya ipinagkaloob. Kay Maria Magdalena ipinagkaloob ang pinakamagandang pribilehiyo, karangalan, na siya ang unang makakilala kay Jesus na muling nabuhay. Anong nais paiwatig sa atin ito? Na kapag si Jesus ay nagpatawad, absolute, hindi niya tinitignan kung ano yung nakaraan natin. Kung paano ito yung ginawa niya kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, kilalang makasalanan. Pero hindi ito ang naging dahilan para sa kanya ipagkaloob yung pribilehiyo na siyang unang makakita sa kanyang muling pagkabuhay. Ang nasa isip dito ng Panginoon, ang higit na mahalaga ay yung ngayon at gayon din kung ano yung sa maaring mangyari sa hinaharap ni Maria Magdalena. Kapag si Jesus ay nagpatawad, kapag ang Diyos ay nagpatawad, sabihin natin, burado na lahat. Bahagi na lamang iyan ng ating pagkatao. At ito isang magandang paalaala rin sa atin. Alam naman nating lahat ng tao o karamihan sa ating karanasan, may mga tao na nagkakasala sa atin. May mga tao na nakakasakit sa atin. May mga pinatawad na, marahil meron pa rin mga taong hindi tayo napapatawad. Pero isipin na lamang natin, kapag tayo pinatawad ng Panginoon, bahagi na lamang iyan ng iyong nakaraan. Bahagi na lamang ito ng ating nakaraan, dahil higit na mahalaga ay yung ngayon at yung magiging buhay natin kasama muli siya, kapiling natin muli siya, dahil tayo ay pinagkalooban niya muli ng panibagong grasya sa ating buhay. Kung isa sa mahalagang matutunan muli natin at paalaala sa atin yung kapisahan ni Santa Maria Magdalena. Kung meron tayo mga tao na magpahanggang ngayon ay hindi pa natin napapatawad, nasaktan tayo, ipagdasal natin. Pagdasal natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang biyaya na mapaghilom tayo at yun din dumating ang pagkakataon na papatawad siya. At yun din ay manumbalik ang maayos na pagkipag-ugnayan. Pangalawa, nung sinabi ni Jesus na huwag mo kong hawakan, anong ibig bang sabihin noon? Nakilala ni Maria si Jesus. Alam ni Maria kung ano itsura ng ating Panginoon. At yun yung dahilan kung bakit nung maling makita ni Maria si Jesus na muling nabuhay,
Kaya parang gusto pa, andun yung pagluha. Nandun yung pag-iyak. Bakit? Kasi, ang alam pa rin ni Maria noong pagkakataong iyon, yung Jesus na nakilala niya. Yung Jesus nagpatawad sa kanya. Yung Jesus na pinaglingkuran niya kasama kanyang mga alagad. Kung kaya't yung makita ni Maria ni Maria Magdalena si Jesus at sinabi niyang Rabboni. Yun pa rin ang pinangahawakan ni Maria. Yung naging pagkakakilala niya kay Jesus nung ito ay nabuhay o nung ito'y una niyang ma-encounter at pinaglingkuran, nung magpasa nito ng krus, nung maipako ito sa krus, at namamatay ito sa krus. Yun pa rin ang pinangahawakan ni Maria nung pagkakataong yaon. Kaya nga, nandoon yung pag-iyak niya, nandoon yung pagtangis niya, nandoon yung pagluha niya. Dahil yun yung pinangahawakan ni Maria ng pagkakataong iyon tungkol sa ating Panginoon. Pero ngayon na sinasabi sa akin ni Jesus, huwag mo kong hawakan. Yung hawakan in the sense na kung ano yung naging pagkakakilanlan mo sa akin bago ang pagkapakasakit at pagkamatay. Ang nais ni Jesus para kay Maria Magdalena ay hindi lamang iyon, kundi isang mas malalim pang pagkipag-ugnayan sa Kanya. Hindi man sa physical na pamamaraan, kundi sa spiritual na pamamaraan. Kaya nga yung sinabi na huwag mo kong hawakan, dahil hindi pa ako nakakaakyat sa kalangitan, sa piling ng aking Ama, na iyong Ama rin, ng aking Diyos, at ng iyong Diyos. Hindi man makikita ni Maria Magdalena muli ang Panginoon, lalo tigit kapag ito'y umakyat na sa kalangitan, pero mas malalim ang kanyang pagkipag-ugnayan sa Kanya sa pamamaraang gayon. Sa pamamaraang gayon. Tayo mga kapatid, hindi natin nakita ang Panginoon. Pero, meron tayong pinangahawakan tungkol sa ating Panginoon. At papaano yun? Sa pamamagitan ng ating pananalig. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yun yung pinangahawakan natin. Ito yung hawak-hawak natin ngayon. Hindi man natin nakita o naging saksi sa naging buhay ng ating Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng ating pananampalataya, sa biyaya ng ating pananalig, na madalas ay, sabihin natin hawak-hawak natin. Ito yung nagiging daan upang tayo ay magtiwala at patuloy na manalig sa Panginoong muling nabuhay, sa Panginoong buhay, sa Panginoong nasa kaluwalhatian. Ilang taon lamang po nakalilipas nang ipahayag ng ating simbahan yung katuroan na si Maria Magdalena ay marapat na tawaging apostle to the apostle. Ang apostol para sa mga apostol. Apostol siya sapagkat nakasama niya si Jesus. At hindi lang niya nakasama. Siya ang una naging saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. At siyang pinagkalooban ng Panginoon ng pribilehiyo na ipahayag niya
sa mga apostol ng ating Panginoon. Kaya sa tinatawag na apostle to the apostle, sapagkat siya nagpahayag sa mga apostol na si Jesus ay nakita niya, at ang nakita niyang itong si Jesus, ang Jesus na muling nabuhay. Amen. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyaring ito ay magdid sa kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marites Ramos, Rogelio Capinet Pamilya at Angel Boy Cruz Jr. Patuloy nating dalangin ang tatayang kahilingan ni Carmen Mangahas, Ofelia Torres, Larry at Rita Arellano at Jonathan De Leon para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na si Mark Rafael Arellano. Patuloy nating dalangin ang maagang pagaling ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Erin Cruz, Marian Cruz, Nida Magbitang at Ginang De Leon. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Angel, Lourdes, Antonio, Gavino, Romeo, Rodolfo, Hasbin, Pablo, George Emilio, Rodelio, Elena, Manuel Sr., Fermin Sr., Manilin, Eugenio, Mariel, at Merly. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay ay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda, kayong si Santa Maria Magdalena ay aming kinugunita. Yamang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, sapagkat ang iyong habag ay di kabawasan sa iyong kapangyarihan na ipinangangaral sa tanan, sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa isang hardin, si Jesus ay nagpakita kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtangi sa Kanya. Sa krus ay saksi sa Kanyang pagpanaw na nagganap sa libingan sa Kanyang pagdalaw. At ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga yumao. At ang isugo bilang apostol para iparating sa dulo ng mundo ang mabuting balita nagpapanibago. Siya'y dinangal kasama ng mga kapwa-apostol. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri silang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kalitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kalitasan, o sana, sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Katiliyalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Maria Magdalena at ang lahat ng mga banal, hanamuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa nawa namin ang pagkupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, paghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pagkinabang, magumapaw nawa sa amin na nanatiling pag-ibig
na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niya si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at maging apostol na nagpapahayag tungkol sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.